Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas! Pasadahan naman natin ang sumabog na maagang balita sa ongoing na round number 2. Naglalaro pa ang iba sa face-to-face tournament na ito. Tapos na kagad ang board number 1. Sa laro nila world number 1 Magnus at mula sa Grandmaster ng Kazakhstan, Alisher Suleymenov na nagpakilala dito sa Qatar Masters. Bakit nagpakilala? Yan ang aalamin natin. Sabog ang balita na ito. Ang ginawa ni Suleymenov, nag-D4, Knight F6 si Magnus, C4, E6, Knight F3, B6, Queen's Indian Defense ang napiling idepensa ni Magnus. Nag-A3, Petrosian variation ang tawag dyan. Kasi po, dito pag nag-G3, yan ang classical variation ng Queen's Indian. Pero, nag-A3, Bishop A6, tineret ang pawn, Queen C2, Bishop B7, ayan, bumabalik talaga yan dyan. Knight C3, C5 para may pressure kagad sa D4, E4 para naman makontrol ang center, capture, Bishop C5, develop with tempo, nag-second line dito si Suleymenov. Dito kasi ang main line, Knight B3 para may threat sa Bishop. Pero dito, nag-Knight F3, Knight C6. Yan ang tira din ng computer engine. Pero dito mga kamatyas, wala sa tira ng computer engine, may napansin ako. Papaano ko mag-Knight G4 at atakihin kagad ang pawn sa F2? Yan ang naglalaro sa aking isipan eh. Paano ko i-threat kagad? Dito, may dalawang tira. Unahin natin yung B4, pangalawa Knight D1. Okay? Pag nag-B4, papakapture daw ang pawn sa F2, King E2, tatakas ang bishop kasi may H3, mapapaalis ang dumidepensa. Ngayon, mag-H3 pa rin. Tapos, babalik Knight F6. Okay? Kasi kung magna-Knight F2, mag-rook G1 lang, delikado ang Knight, napasubo yan. Mag-G3 lang yan, lipad ang Knight na yan. Kulong. Pero, babalik yan dyan, ipapakapture talaga ang Knight sa H4, then may Knight H5 para bawian ng kain, tapos may Knight G3. Babalik, Knight F3 check, King F2, capture, King G1, Knight G3. Na dito makikita natin sa evaluation bar, okay lang ang black. Slightly better pa nga eh. Aba, pero hindi yun ang choice ng computer engine ni Stockfish. Pero wala yung Knight G4 sa engine. Pangalawang line, after Knight G4, para lang mas maliwanag po, no? Knight D1, o di pagpalagay na. Depensahan natin yung pawn sa F2. Magku-Queen F6. Para naman, hindi maka-B4 kasi makukuha ang rook sa A1. Ngayon, sa continuation, Bishop E2, saka pa lang magna-Knight C6, Castle, and Knight G E5. Tingnan nyo po ang evaluation bar. Napakaganda sa black. Aba, kumpara dito sa main move na palagi ang ginagawa, ang tira ni Stockfish pag pinuwesto nyo po, Knight C6 eh. Pag pinuwesto nyo sa inyong mga computer engine dyan, wala yung Knight G4. Kamatyas variation ba yun? Wala yung Knight G4. Knight C6. Okay? Bookline. Nag-B4. O, punta na tayo sa naging laban. Bishop E7 umatras. Bishop B2 at dyan po nawala sa talaan ng chess.com Masters Opening Database. Dahil ang palagi ang ginagawa dito, nagbi-Bishop F4. Dyan dinidevelop. Pero dahil nag-Bishop B2, mukhang may ideyang malalim si Magnus. Hindi kinontrol ang diagonal, inunahan ni Magnus ang control. Wala kang Bishop F4, parang ganun. Nag-Rook D1, Castle, Bishop E2, D6, Castle, Rook C8 para may pressure kagad sa Queen. Nag-Rook FE1, centralize lang ang mga tore, Bishop F8, Bishop F1, Knight E7. Maaring magmamaniobra si Magnus sa G6 or maaring magdi-D5. Magbe-break sa gitna para samantalahin ang kapangyarihan ng tore sa C-file. Nag-Knight B5, good move. Tumbok ang tira. Atake sa pawn. At nag-Knight E8, ayan, namarkahan ng gradong bad move ang tira ni Magnusing, mga kamatyas. Dito po, teka muna mga kamatyas, baka maisip nyo, Coach, ba't hindi tinuloy yung D5? Ang lakas na pasabog niya na. Meron kasing Bishop E5, mamamatyas ang Queen. Long collides.
walang pupuntahan. Kaya timplado talaga yung knight b5. May nakaabang na sundot na ganun eh. Okay? Ngayon, knight e8, bakit yan ang ginawa ni Magnus? Sa palagay ko, kasi naiilang din siya na makapture yung knight na tipong magkaka-double pawn, medyo bubuka yung king dyan, hihina yung king shield niya. Yan ang ginawa niya. Pero kay Stockfish po, sa computer engine, tanggap ng makainan. Knight g6 para may depensa, tanggap ng computer engine na ganyan na gawin eh. Tapos ang continuation, queen d3, ayun threat yan, tapos mag-rook d8, yan, slightly better for white. Marami pang mangyayari dito. Pero ang point dito, bahagyang na-damage na ang king side. Na ayaw ni Magnus, kaya naitira niya ang knight e8. Wala nang capture, nadepensahan pa. Yun nga lang, mayroong lumabas na unexpected, excellent move na malalim, natumbukan ni Suleymanov ang tira ng computer engine. Pakiguess nyo po yung matinding effort na ginawa dito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa lahat ng inyong effort at congrats sa nakakita ng knight g5. Excellent move. Para sa akin po, hindi lang isang good move yan. Dapat dalawa yan. Yung sign na yan. Nag-knight g6. Yan din naman ang dapat gawin ng black dyan. Pero, atin munang alamin, bakit sumugod yan dyan? Ano ba laman? Papaano kung simplihan lang ng paalis? Diba? Aatras ba? Magkakapture ba yan dyan? Ito po ang tira. May e5. Malinis May papuntang h7, mamatyasin. Pwersadong tagpasin ng knight tapos may capture sa d6. Threat ang knight at anytime may bawi kasi may d7 na paparating. Yan po ang laman. Ngayon, continuation, knight f5, then d7, rook d8, bawi, queen, takes, and bishop e5, queen c8, knight c7. Yan po ang mangyayari na natanaw din naman ni Magnus, no? Kaya dito natumbukan niya ang tamang tira, knight g6. Pero hindi natatapos, tuloy-tuloy si Suleymanov ng excellent move, e5. Excellent. Nag d5, ayun. Talagang kahit si world number 1 na, bumibigay na ang nerve. Dito sa e5, ano meron? Pag kinapture yan, may bishop takes e5, kulong ang queen. Hindi pwedeng capturein Di makapalag ang knight anytime, may matcha sa h7 pag gumalaw yan. Ayun. Kaya dito, pero dapat ang tira daw, bishop c6. Yan ang tamang tira. Tapos magda-knight d4, yun nga lang po mga kamatsas. Sa ganitong situation, talagang mahirap na sa over the board ito. Nag d5, tumbok lahat, sunod-sunod ang engine move. Queen b3, mula sa knight g5, 1, e5, pangalawa, pangatlo tong queen b3, puro excellent move. Nako, patay ka, baka mapaghinalaan ka. Queen b3, tumbok na tira. Bishop e7, ayun pa ang isa. Nako, talaga nga naman, oo. Grabacious mga kamatsas. Pangalawang puzzle tayo, di ko na matiis ito. Pakiguess nyo po ulit, pakiramdaman nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat. Excelente. Knight takes f7. Boom! Sabog. Grabe. Meow meow, ikaw ba yan? Kinapture ni Magnus, c takes d5. Naku, sapul na sapul. Engine talaga, engine move talaga. Sapul. Another excellent move. Umuulan. Queen takes d5. Umuulan ng excellent move. Knight d4. Grabe ang natanaw nitong player na ito. Parang 2800 ang rating. Samantalang 2512 lang siya. Nag-knight f4 para threat na. May depensa pa sa paparating na knight e6. Queen f3 pin, king g8 umiilag na lang. Kasi po, kung mag-g5 dito, mag-g3 lang. Lilipad din naman yung knight na yan. Plus, dahil committed na ang g5, lalong madaling atakihin ng black king. Kaya kahit papaano, ilag na lang, may pangtago pa. Queen takes f4, queen b7,
Knight F5, ayan, medyo Lumisiana, no? Kasi dito ang continuation mabigat talaga, Bishop D3. Yan ang mabigat eh. Pero ganun pa rin ang evaluation bar, halos hindi nagbago sa Knight F5 eh. B5 para mapigilan ang paparating na Bishop C4. Grabe talaga, grabe talaga. Stockfish boy talaga ito, tinalo si Niemann. Bishop takes B5, boom! Pambihirski. Ha? Ano kaya reaction ni Niemann dito? Ay, nako talaga. Sacrifice na naman. Bishop F8. Bakit hindi po makapture-capture ang bishop? Mayroon kasing knight takes bishop checking H8 and queen F8. Matchas. Nako, lagot ka, Suleyminov. Matakot ka na. Baka magka-issue ka. Bishop F8. Ayan na. And Bishop C4 check, King H8, at ang huling bitaw na nagpasuko sa world number 1, wala talaga. Knight H6, what a deadly last move. Threatening matchas, may threatening check, resign ang world number 1. Bakit po nag-resign? Kasi ano pa ang pampigil dyan? Halimbawa kung mag-Queen E7, depensa, may Knight F7 check, King G8, Knight G5 check, King H8. Ayun, pinaglaruan muna. Pwede pa pala. Pwede pa pala ituloy Magbi-Bishop B3. Pwede pang ituloy Playable pa pala, pero medyo mahirap na rin. Kasi para maiwasan yung rook takes, no? Maintain lang ang diagonal, nandyan pa rin ang pressure, wala na, hindi na kinaya ni Magnus. So sige, pagpalagay lang natin, itira ko pa para mas matanaw natin. Knight F7 checking H7. Wala, nag-rook E3 pa. Grabe, may mga pantulog pang tira. Malayo-layo pa. Malayo-layo. Rook A, B8 ang binigay sa continuation, then Rook H3. Safe naman ang ibaba kasi meron namang control dyan. Grabe. Tapos Rook C6 and Knight G5 check. King H8. Queen F5. Threatening matchas. Ay nako. Pag nag G6, E6 check, ayun, dito na nagkaalaman. Okay? Kapag nag King G8, may Queen F7, mamamatchas pawn pa. Isa lang po yan sa posibilidad na mangyayari mga kamatchas, pero marami pang sangay-sangay na laging winning ang puti. Dito ni-resign na ni Magnus after Knight H6. What a Grandmaster Suleyminov of Kazakhstan. Nako, putok kagad to. Magpupugay sa kanya ang buong Kazakhstan sa naging resulta. Wala pa po tayong standing after round number 2 kasi yung iba naglalaro pa Maaga lang natapos to kaya pinasadahan ko lang, na excite lang talaga ako. Maraming salamat po mga kamatya sa inyong matyagang panonood. Sana po natuto kayo. Ang aral dito, hindi ko mababa ang rating mo, hindi mo na kayang talunin ang mas mataas na rating na kalaban mo. Ang rating difference, 8.7 ang nadagdag kay Suleyminov, minus 8.7 naman si world number 1 Magnus. Ganun kasakit. 8.7. Accuracy nila, 96.8 si Suleyminov, 85.5 si Magnus. Okay, salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang updates. Sa mga gusto mag-avail ng Kamatsyas merchandise, click nyo lang po. Or mag-message lang po kayo sa Kamatsyas Messenger para padalhan namin kayo ng link, makapili kayo kung anong products ang gusto nyo pong orderin. Maraming salamat!